O saan tayo dadako ngayon? Mamaya na tayo kay Harry Roque. Pumunta mo, naku po, isa pa to. Isa pa to, o. Tingnan nyo ha. Ay itinuturing ng iba na Hihinto ko muna, no? Ang diyan muna. Kay Attorney Princess Abante. Mga DDS, handa, ready, no? Yung mga araw-araw na nagsasalita ng tambaloslos, sabi ni Attorney Princess Abante, okay lang sa amin na tawagin na tambaloslos, kesa naman daw tawagin kawatan. Sakit! Kung ang tawag niya daw sa mga tumutulong at nagpapamigay ng ayuda at tinutulungan yung ating mga kapwa Pilipino ay tambaloslos, okay lang daw ho sa kanila na yun ang tawag nyo sa kanila. No? Dahil panigurado at tinitiyak naman daw po nila na yung mga ayuda at itinutulong sa kapwa natin Pilipino ay nasa tamang proseso. Pakinggan nyo po, sinapul si Sara Duterte dito. Tingin nyo mga kababayan. Sabi ko sa inyo si Attorney Princess, no? Si Attorney Princess Abante, magiging parang ano yan, mala Attorney Claire Castro. Pero may bigat, may rektahan, at saka may hindi kurot kalmot. Di ba? Kung kay Attorney Claire Castro, pag nagsasalita, malumanay na may kurot, dito, walang malumanay. Kalmot. Kagaya nga ho nung sinabi niya, di ba? Pinatay ng Senado yung kagustuhan ng Kongreso na mabigyan yung ating mga manggagawa ng 200 piso, no? Na dagdag sweldo. Ganun, rektahan. O eto, pakinggan nyo mga boss. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaloslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom. Sino ba unang mga nagtawag dyan? Di ba si Inday Sara Duterte at yung kanyang mga DDS? Paulit-ulit lang naman po, mga bossing. Dahil nga daw po, doon sa mga ayuda, mga pagtulong, yun yung sinasabi niya mismo. May sakit at nawalan ng hanap buhay. Kung ang Biruin nyo yun? Ikaw na yung tumutulong, yung mga nawalan ng hanap buhay. Ano ba yun? Yung assistance na dadagdagan ng kaunti. Yung kinikita mo kasi kulang. Meron ganun, di ba? May ganung pagtulong ang Congress mga bossing. Nakalimutan ko lang yung pangalan, pero may ganun, no? Sabi, AKAP. Ayan, di ba? Yung AKAP. Kumbaga, mga bossing, eto naman din po mga nagbabayad ng tax to Sila pa ba na mga nagbabayad ng tax ang pagdadamutan natin? Di ba? Mano ba namang, sige, wala, kapos talaga. Dadagdagan namin kahit papaano. No? Kahit papaano, para at least hindi yung kulang na kulang. At least, umaabot. AKAP, AX, tupad. Alam nyo ho mga kababayan, na ano ako dito sa mga DDS na to, no? Kaila Bato, kaila Bungo, kaila Sara Duterte, kay Duterte, yung tipo bang parang napaplastikan ako sa kanila. Bakit to? Sila nung panahon nila, yung nagpapamigay niyang mga ganyan, nakabalandra po yung mga pagmumukha nila Nakasave pa po dito sa computer namin mga bossing. Nakabalandra yung mga pagmumukha nila. Pero pag iba na ho ang gagawa, mga bossing, yan na ang tawag sa kanila. Sinasayang ang pera ng bayan. Inaaksaya. Nilulustay daw ang pera ng bayan. Paglustay ba yun? Napupunta doon sa mga kapwa natin Pilipino na kinakailangan ng tulong. Paglulustay ho ba yun, mga bossing? Ang alam kong paglulustay, si Attorney Princess Abante na magsasabi. Pagtulong sa kapwa ay itinuturing ng iba na kalokohan. Mas gugustuhin na po namin matawag na tambaloslos kaysa naman matawag na kawatan. Ayan na. Ayan na. No, sabi ko sa inyo rerektahin kayo nito. Di ba si CIUS at Almond Lee, rerektahin ang mga DDS nito. No? Walang sinisino to. Naalala nyo? Si Congressman o dating Congressman Benny Abante, pinuntahan pa ni Sara Duterte. Doon po sa
sa Maynila para lang ho ano, para po ipahiya, no? Kasi daw nakadila. Nakaganon. Walang respeto na daw ho sa mga taga Maynila. Naku, pag dumila pala ako, wala na ako respeto sa mamamayang Pilipino. Ganun pala yun, ano? Pero ako, hindi ho ako naniniwala na yung pagdayo po o yung pagpunta ng Vice Presidente doon sa distrito ni Congressman Abante, mga kababayan, ay malaki ang naitulong para manalo yung kalaban. Hindi ho. Kasi parang tay lang ho eh. 2,000 lang ho. Yung lamang nung kalaban, mga bossing. Kinabukasan, rumesbak, niresbakan. Sabi, meron pang dayo, parang basketball, may patawag pa. O, si Sara Duterte yung inano niya yun. Nirekta niya yun. O, tuloy. dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Uy. Atras natin para medyo marinig ng mga DDS. May matawag na tamboloslos. Kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ay, Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, Ang gusto, para ho sa mga DDS at para doon sa mga Duterte, mga kababayan, kapag sila ang nagpapamigay, mabait sila. Pag sila ang tumutulong, sila ang mabait. Pag iba na po ang mga tumutulong at iba na po ang nagpapamigay ng mga ayuda, naku po, paglulustay na daw po sa pera o sa kaban ng bayan. may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago. Hindi Sandali, ma'am. Hinto muna kita. Wait lang po. Hinto lang po muna. May resibo din sila doon. May resibo. Tama ako, di ba? Di ba? Tama ako. May resibo din sila doon. Nandoon nga po, nakita namin yung pangalan na Mary Grace Piatos. Nandoon po si Kokoy Villamin doon sa mga resibo, sa mga resibo nila. Oh, kompleto. Naku, ma'am, mas madami po silang resibo. Bakit to? Yung mga resibo nila parang umabot ng 1,299, no? At 400 plus doon, madam, walang pagkakakilanlan sa PSA. Wala po man lang na wala pong marriage certificate, walang birth certificate, at wala man lang death certificate din. Oh, may resibo din sila, ma'am. No, hindi lang tayo ang may resibo. O hindi lang si Martin Romualdez ang may resibo. Mas madami yung kanila. Yun nga lang, parang kalokohan yung mga pangalan doon sa resibo nila, madam. nililihim at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Naku po! Parang gustong sabihin, patingin nga nung bank account ninyo. No? Patingin nga yung joint account ninyo na ang sabi ni Ellen Tordesillas, mga kababayan, sinubukan ko yung bank account nila, yung joint account, may pumasok. Talagang ibig sabihin, existing yung bank account. Pero hindi 500 daw ang nilagay niya. Kasi yung kaibigan niya, 2016, naglagay 500. Pumasok. Ngayon, 2025, sinubukan niya, 100 lang daw ang nilagay. Pero pumasok. Ano ibig sabihin nun, mga bossing? Existing. Di po ba? Existing yung bank account. O, gumagana pa din hanggang ngayon. Baka hindi masarado. Saan kaya natin lalagay yung pera kapag isinarado? Di ho ba? Baka pasilip nyo na po kaya yan, yung bank account ninyo. Total, napakadali lang naman po Oh, kung talagang walang, sabi nga, di ba, kung walang itinatago, ano ba naman yung pasilip nyo lang sa amin? O eto yung mga transaksyon na mga nangyari sa loob ng panahon ng panunungkulan ni dating Pangulong Duterte. O, kapag wala yung sinasabi ni Trillanes, itatakwil ko yan si Trillanes. Di mo ba? Sasabihin ko pa, oy Trillanes, kalokohan lang pala yung mga pinagsasasabi mo sa bank account O, gaganunin ko si dating Senador Trillanes. Ang daling ipahiya, di ba? Ipakita lang yung bank account.